Hello guys! Welcome muli sa aking channel. So, ang episode na ito ay ating ikalimang question and answer. So, sasagutin ko ulit yung mga nagbabago ninyong mga katanungan. Pero bago natin simulan, pakisuyo muna na mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Yun. Grabe. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tape na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay guys, umpisahan natin kay Sir Alvin J. Olarte. Ito ang tanong niya. Alam nga bang hindi nag-automatic ang compressor ng Triton pag tanghali? Pero pag hapon at umaga, nag-automatic off and on naman. Sir Alvin, tingin ko sa compressor mo, baka hindi niya kaya yung heat sa tanghali. Tumataas siguro yung high side niya. So, kailangan mo i-check yung pressure ng aircon, yung compressor mo. Mabawasan lang naman ng refrigerant kung tumataas yung pressure ng high side. Or, tignan mo yung belt na compressor mo. Baka worn out na, may crack, hindi na may fit. So, check mo yung belt ng compressor. Okay? Salamat, Sir Alvin. Ang sabi naman ni Sir Christian Dizon, ano po ang naging rason ng overheat ng Montero niyo po? Ito naman yung may kinalaman dun sa video ko na top 10 reasons kung bakit nag-overheat yung sasakyan. Nabanggit ko kasi doon, nasasabihin ko yung rason kung bakit nag-overheat yung Montero. Nalimutan ko na sabihin dun sa video ko. Ang rason po kung bakit nag-overheat yung Montero ay yung fan clutch na. So, since na nagawa yung fan clutch, nagdala na silicone oil, hanggang ngayon yung Montero ay hindi na nag-overheat. Okay, sir? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Sir Dennis Chua Sibilia, yung Gen 2 na Montero ko, boss, nag-overheat, nag-cause daw is gasket. So, overhaul ang ginawa ng 2011. Wala sa top 10 niyo, boss. Sir, wala talaga sa top 10 ko yung gasket. Kasi yung gasket, kapag ka nasira yun ay consequence ng overheating, no? Kasi hindi kaya ng gasket yung sobrang init. Yun yung unang-unang nasisira, no? Kaya naghahalo yung tubig at langis. Okay? So yung gasket, hindi siya cause ng overheating. Siya ay resulta na ng overheating. No? Salamat, Sir Dennis. Sabi naman ni Sir Genesis Sanchez, warrantable ba ang shock absorber ng Montero? Mahilig kasi ang rear left shock. 28 months pa lang ang Montero. Thank you. So, Gen 3, mahilig ang shocks. Opo, warrantable po yan. Meron pa nga mga kotse na galing sa kasa, ang tawag doon, bumper to bumper warranty. No? Pero mas maganda, i-check nyo sa kasa ninyo sa Mitsubishi kung may warranty yung shock absorber. Pero most likely, mayroon, sir, may complaint yan. Okay, papalitan nila yan. Maraming salamat. Sabi naman ni Sir Jason Conde, tanong ko lang po kung pwede o okay din ba kung may breather ang oil catch can? Thank you po and God bless. Sir, mas maganda bilhin nyo walang breather. Kasi ang gagawin lang naman ng oil catch can is to catch the oil. Hindi natin kailangan mag-redirect pa sa breather. No? Mas hahaba yung pagdadaanan ng air. Lalong magkaroon ng problema yung engine. Okay, yung simpleng catch can lang bilhin mo. Maraming salamat. Sabi naman ni Sir Jimmy D, pwede ba ikabit ang oil catch can kahit maliit ang liter ng oil catch can, malaki yung liter ng makina? Pwede naman, sir, kaya lang mas maganda kung gagamitin mo yung valve na malaki. No? Kasi kung diesel lang yung engine, malaki yung breather niya, ibig sabihin yung pressure lang, diba? Baka hindi kaya ng maliit na valve ng oil catch can. Sasakal yung makina mo. Okay? Maraming salamat, Sir Jimmy. Sabi naman ni Sir Joby D. Makakilig, good day. Paano po ba babaan ang brake pedal? Masyado kasing mataas, sir. Sir, yung brake pedal, kapag tinignan mo sa ilalim, meron niyang push rod. No? Yung push rod, makikita yan sa ilalim ng brake pedal sa medyo taas. Pero meron din push rod doon sa mismong brake booster. Depende sa setup ng iyong sasakyan. Kung Montero yan, meron push rod yan sa brake pedal mismo. I-adjust mo lang yun, pero mag-iingat ka din. No? Baka masyado namang bumaba, masyado namang tumakas. Okay, maapektuhan din yung pagdadrive. Okay, iba-iba ang design ng brake pedal ng mga sasakyan. Pero lahat yan, mayroong push rod inside sa pedal o kaya doon sa brake booster. Malapit sa brake master cylinder. Okay?
Maraming salamat. Sabi naman ni Jose Abarientos, Hi Sir Noah, ano ang cause ng mahina ang engine power sa akyatan at arangkada? Ngayon akong Innova 2005 model at ito ang problema bukod sa malakas sa crudo. Sir, baka problema yung fuel line no, tsaka yung airline doon sa yung makina. Ma-check mo yun, baka yun lang ang problema. No? Kung hindi naman nahihirapan sa pag-akyat, yung para bang pupugak-pugak yung engine, baka may problema yung automatic. Malinis mo na rin yung air intake mo. Ano? Okay, sir? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Sir Julius Bessie, ano ba trabaho ng alternator? No? Yung alternator ang nagbibigay ng power sa sasakyan. Alternate dun sa battery. Hindi agad na i-discarga yung battery dahil dun sa alternator. Yung nagpuproduce ng kuryente dun sa iyong sasakyan. Okay? Maraming salamat, Sir Julius. Sabi ni McCoy, 02. Sir, ba't diesel pinanglinis nyo? Hindi pa pwedeng gasolina. So, may kinalaman ito dun sa intake manifold cleaning. Bakit daw diesel? Kasi sir, yung diesel, yun ay madaling makatulaw na carbon deposit. Yung tinatawag na gump, no? Pag diesel lang ginamit nyo, maya-maya, yung mga gump na yan, yung mga namuong oil, ay matutunan na madali na siyang tanggalin. Okay? Maraming salamat, Sir McCoy. Sabi naman ni Pro Dinulos, iba po ba yung aircon cleaning, sir, na ginagawa sa kasa? Actually, sir, parehas lang. Ano? Ang problema lang sa yung mga DIY enthusiasts, kapag ka naglinis tayo ng aircon, syempre, kulang tayo sa tools. So, kaya nag-i-improvise tayo. Magamit tayo ng mga soap na ginagamit natin sa bahay, although hindi yun advisable. Ganun ang ginagawa ng mga DIY enthusiasts tulad natin. Sa kasa kasi, syempre, kumpleto sila sa mga tools doon. No? Pero, meron akong mga kaibigan na nagtatrabaho din sa mga kasa. Sabi nila, hindi sila nagbabaklas ng mga parts. Ibig sabihin, hindi nila binabaklas yung evaporator, yung condenser. No? Nililinis nila as is lang din. Katulad din yun na napanood nyo sa aircon cleaning video series. So, parehas lang. No? Ang kaibahan lang, meron silang tools na ginagamit. Tayo wala. So, sa mga video ko, nakita nyo na gumamit tayo ng mga produkto na talagang pang-aircon. So, gano'n din yung gawin ninyo. Huwag yung basta-basta mga detergent lang gamitin ninyo, masisira yung aircon. Okay? Maraming salamat, Sir Pro Minulos. Ang sabi ni Pugka TV, Sir, Montero po, iba ang tunog niya. Saan kaya yun? Tapos sobrang init ng engine niya. Normal lang ba yun? Depende, sir, no, kung anong klaseng tunog yung ibig mo sabihin. Kung ang tunog ay may kinalaman sa squeaking, belt yun. Kung ang tunog ay may kinalaman doon sa mismong sa engine, kapag ka naka-idle siya, iba yung tunog niya. Kung ang sinasabi mong tunog ay yung ingay lang ng diesel, normal lang yun. Tsaka yung diesel talaga madaling mag-init yun, sir. Kaya, anong tunog, depende. Sana nakapag-follow up ka ng comment dito. So, hindi ko alam kung klaseng tunog yung ibig mo sabihin. So, no. Pero basically, ang diesel ingay, no, madali talaga siyang mag-init. No? Depende yun sa tunog na makapansin. Maraming salamat, Sir Pugka TV. Sabi naman ni Sir Richard Repolona, ano kaya ang pwedeng problem pag may nag-squeak pag high RPM? Not sure kasi kung sa timing belt siya. Kapapalit ko lang din nun. Salamat, Sir. Sir Richard, kung nag-i-squeak, no, yung problem mo, narinig mo, yun ay belt. Diba? So, kapapalit mo lang ng timing belt mo, sabi mo, nakakapalit mo lang. Ibig sabihin, baka dry yung belt na nailagay sa iyo kasi bago. Gawin mo lang, sprayin mo lang siya ng dresser, okay? Link ako ng produkto dito sa aking cards, okay? Para makabili ka ng spray dressing, okay? Para sa belt. Sabi naman ni Rocky Arellano, ano po ba mas okay na ilagay na kulat sa Accent po 2018 gasoline manual? Napansin ko din po kasi na yung aking reserve sa kulan na dadagdagan. Sir, okay lang naman madagdagan yung kulan sa reservoir mo, wag lang sobra, no? Kasi yung kulan minsan talaga bumabalik sa reservoir mo. Pero yun ay bumabalik din naman sa system. So, kung anong sabi ko dito, kung ano ang the best na ilagay na kulan, yung kung stock, no? Bili ka rin nung long life na kulan. Kung ano yung kulay na nakalagay dyan eh, sa accent mo, yun din yung kulay na i-refill mo. No? So, mas maganda na
pure coolant ang ilagay mo dyan. Hindi mo hinahalo ng tubig. Okay, sir? Maraming salamat, Sir Rocky. Ang sabi naman ni Sir Warrior Laang, gaano kahaba yung hose na binili mo? Bala ko din lagyan ng catch can yung Montero ko. 4 feet, no sir? Kung parehas tayo ng model, no, dyan tuloy yung sa'yo, 4 feet yung hose na binili ko. Ang size ng 5 by 8 inches, okay? Hatiin mo lang sa gitna, saktong-sakto na yun. Tulong mo lang ng konti yung isang hose. Okay, sir? Maraming salamat. Ang sabi ba ni What's Popping Jimbo? Sir, lahat po ba ng nabanggit nyo, meron po ba sa Gen 3? May kinalaman ito sa 10 reasons ng pag-overheat. Yes sir, lahat ng mga nabanggit ko meron sa Gen 3 na Montero. Pera lang yung radiator fan at saka yung thermal switch. Okay? Sabi naman ni Yolanda Santos, ask ko lang sa diesel, saan ba nakalagay ang EGR ng 4D56? Salamat po. Ma'am Yolanda, yung EGR ng 4D56, kung nakaharap ka sa engine, nasa right side, okay? Nasa bandang dulo ng engine mo. Okay ma'am, maraming salamat. Okay guys, yun lang yung mga tanong na nasagot ko sa episode na ito. Kasi karamihan ng mga tanong na tatanggap ko sa aking channel ay nasagot ko na. Okay? Kung meron pa kayong mga questions, suggestion, no? Comment nyo lang sa mga videos ko. So, shoutout ko naman yung mga nagbigay ng appreciation sa akin sa aking channel. Ano? Sino-sino ba kayo? So, maraming salamat sa iyo, Sir Angelo Quincy Dulac. Ganun din sa iyong ama na si Angelito Dulac. Maraming salamat. Shoutout din kay Arthur Ian Ismael. Shoutout sa iyo, Chubby Luna. Ganun din sa iyo, shoutout sa iyo, Edwin Laksamana, Eugene Gonzalez, Jason Conde. Shoutout sa iyo, Miss Catalea Dimiar, Sir Kit Maverick. Maraming salamat. Sir Magnum 357, maraming salamat Sir Magnum. Kita tayo minsan. Sir Aubrey, maraming salamat. Kay Pinoy Automoto GPS Master, maraming salamat kay Puldo TV. Shoutout sa iyo, Miss Caroline Du. Shoutout sa iyo, Ramon. Maraming salamat kay Restisonio De Leon. And lastly, congratulations sa inyo ni JB Julian at Kim Gonzalez na malapit na ikasal ngayong taong ito. Congratulations sa inyong dalawa. Okay guys, that's it for now. Kaya kung meron pa kayong mga kadagdagang katanungan, opinion, suggestion para sa aking channel, kung meron kayong mga gustong mga DIY project na kaya kong gawin, no? Comment nyo lang sa aking mga videos o kaya sa aking community tab. No? Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan ninyo itong episode na ito, pakisuyo na i-like ang video na ito, mag-subscribe kayo, at pakiclick din yung bell icon. Okay? Maraming salamat guys at sa ulitin. Okay na yun. Mabuhay. And lastly, mga kapatid, hello guys! Welcome to sa aking channel. At sa pagkakataon ngayon, hello guys! Pero bago ko ulitin muna. At ito ang ating kalimang. Okay ba? Okay ba yan? Masaya. Masaya naman ako nakangiti ako. Kulang kayo sa Ulitin ko? November pa ba? Ulitin ko? Sige, stop mo.